Laganap na sa labas ang mga batang nakasuot ng costume at iba't ibang superhero. Meron ding nakagayak ng tulad ng isang multo. Dala-dala nila ang isang basket o minsan ay isang plastic na laruan na korting kalabasa. Kumakatok ang mga ito sa bawat pintuan kung saan ay inaabutan sila ng mga candy, chocolates at inilalagay nila sa basket. Ngunit hindi lahat ay may kakayahan na magsuot ng magagarang costume. Sa maliit na kabahayan ay nananatili lamang ang nakatingin sa labas ang magkapatid na sila Mako at Lisa. Si Mako ay nasa edad na 9 na taong gulang at si Lisa naman ay 10 taong gulang. Ang tanging kasama lamang nila sa kanilang tahanan ay ang kanilang ina. Samantalang ang kanilang ama naman ay namaalam na. Noong nakarang taon ay sinubukan nilang magsuot lamang ng kahit anong damit, ngunit napagtawanan lamang sila ng ibang kabataan. Maya-maya pa ay habang nakatanaw sila sa labas ay may mga batang kumakatok sa kanilang pintuan. "Aling Esther, trick or treat po." Sisilipin sana nila yon pero agad ding pinalis ng kanilang nanay. Wala rin naman kasing may ibibigay ang nanay nila sa mga batang iyon. "Pagkain nga namin ay walang pambili. Chocolate pa na ibibigay sa inyo?" Masungit na sabi ng nanay. Matapos iyon ay nagkulong na lamang muli ang dalawa sa kanilang kwarto. Kinuha ni Mako ang kumot niya na gawa sa pinagtagpi-tagping katsa na pinaglagyan ng harina at sinuot ito. Nagkunwari siyang multo at tinakot ng kanyang ate. Hindi naman iyon ang ikinatuwa ng kanyang ate. "Itigil mo nga yan. Bakit hindi tayo lumabas? Pwede na siguro itong suot natin eh." Hindi man nila sabihing dalawa ay pareho silang naiinggit sa mga batang nasa labas. Magagara ang suot ng mga ito na alam nilang hindi nila kayang bilhin. "Lalabas tayo? Para ano pa? Para pagtawanan nila?" Sambit ng ate ni Mako. Ang masigla at nananakot na si Mako ay tila nanghina at hindi makapagsalita. Napaupo siya sa kahoy ng double deck na tinutulugan nilang magkapatid. Napansin iyon ni Lisa at inalo niya ang kanyang kapatid. Malapit silang dalawa sa isa't isa. Ayaw nilang nalulungkot. Matapos kasing pumanaw ang kanyang ama, ay nagbago na ang pag-uugali ng kanilang ina. At si Lisa naman ay tumayong ina ng nakababatang kapatid. "Huwag ka nang malungkot dyan. Maroon na lang ulit tayo sa bintana ng mga batang naka-costume." Yaya nito sa nakababatang kapatid. Tila nabuhayan ng loob si Mako sa sinabi ng kanyang ate at agad tumakbo sa bintana. Maliit lamang kasi ang kanilang bintana at kapag naunahan siya ng kanyang ate ay mahihirapan na siyang pumwesto ng maganda. Sinadya namang magpahuli ni Lisa dahil gusto niyang makapanood ng ganon ang kanyang nakababatang kapatid. Sari-saring damit ang nakikita nila. May nakasuot ng Superman, Naruto at Spider-Man. Meron ding White Lady at Fairy. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang patang pinagkakaguluhan ng marami. Nakasimpleng damit lamang ito, ngunit may karagdagan siyang dala. May kulay pula ang kanyang damit at hawak niya ang isang plastic na palakol, habang sa kabila naman ay hawak niya ang isang ulo ng manika. "Tingnan mo yun ate oh, simple lang suot ng bata. Pwede rin tayong gumawa nun." Hinimas ni Lisa ang buhok ni Mako. Wala siyang maisagot sa kapatid. Tanaw na tanaw nito ang lungkot sa mukha ng bata. Pakiramdam niya ay nagkukulang siya bilang isang ate kapag malungkot si Mako.
Maya-maya ba ay nakaisip ng magandang idea si Lisa. Binulungan niya si Mako at biglang sumilip dito ang mga ngiti. Pwede kaya? Tanong ni Mako sa kanyang ate. Oo naman, pwedeng pwede. Paniguradong sagot ni Lisa sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi nga nagtagal ay nasa labas na ng bahay si Mako at Lisa. Hawak ni Mako ang basket habang si Lisa naman ay hawak ang isang ulo ng manika at palakol. Nagsimula silang kumatok sa bahay-bahay at gaya ng mga inaasahan ay nakatanggap din sila ng mga chocolate at candy mula sa mga ito. Partikular na binabati ng mga may bahay ang kasuotan nila at may dalang props si Lisa. Ang ganda naman ng costume nyo, wika ng isa. Mahal siguro yan, no? Saan nyo nabili yan? Sabi naman ng isa pa. Pati ang mga bata na nagkalat sa daan ay nagsimula rin silang tanungin tungkol sa kanilang dala. Tuwang-tuwa si Mako at hindi na sila niloloko at inaapi ng mga batang tulad nila. Ang ilan nga sa mga magulang na kasama ng mga bata ay nakiusap na sa kanila na kung maaaring kukuhaan sila ng litrato kasama ang kanilang mga anak. Agad naman pumayag ang dalawa. Ngayong taon na ito, sila ang pinagkakaguluhan. Buti na lamang ay nakaisip ng idea ang kanyang ate. Sumapit ang gabi at napuno ang basket ng chocolate at candy. Iniimbitahan pa nga sana sila ng ibang bata na dumalo sa isang Halloween party, ngunit hindi na sila sumama at baka magalit daw ang kanilang ina. Masayang umuwi ang dalawa. Madalang nilang maranasan ang makakuha ng atensyon mula sa ibang tao. Masarap din pala paminsan-minsan ay ikaw naman ang bida. Kinabukasan ay may isang magulang na nakakatuwang tingnan ang mga litrato ng kanyang anak. Partikular niyang napansin ang kuha ng kanyang anak kasama si Lisa at si Mako. Maganda ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Ginawa niya itong profile picture sa social media. Wala pa yatang isang minuto ay nag-iwan na ng komento ang isa sa mga kanyang kapitbahay at pinansin ang ulong dala ng magkapatid. Mare, tingnan mo nga yung ulong dala ng dalawang bata. Parang kamukha ng nanay nila. Pansin ng isa. Sunod-sunod na ang naging comment ng iba't ibang kapitbahay nila. Hindi may tatangging ang pagkakahawig ng ulo at ni Aling Esther. Bakit nga ba hindi nila napansin ang detaling iyon? Siguro ay dahil sa paggabi na at mas abala sila sa kanilang mga anak. Isa-isang naglabasa ng mga tao mula sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay nakarating na rin ang impormasyon sa presidente ng homeowners. Kinatok nito ang bahay nila Aling Esther ngunit walang sumasagot. Makalipas ang humigit 10 minuto ay nagdesisyon na nga ang ilang mga kapitbahay nila na basagin o sirain na ang pintuan. Basta makapasok lang sa bahay para matingnan kung ano ba ang nangyari kay Aling Esther. Eksaktong pagbagsak ng pintuan ay tumambad sa kanila ang katawan ni Aling Esther. Nakaupo ito at nakaharap sa kanilang direksyon. Ang ulo ni Aling Esther ay nakapatong sa hita habang may nakadikit na papel na nakasulat ang katagang "Trick or Treat". Sinuyod ng mga tao ang bahay. Hinanap ang magkapatid, ngunit hindi nila makita ito. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam kung saan napadpad si Mako at Lisa. At kung paano nila nagawa sa kanilang ina ang karumal-dumal na krimen na iyon. Hindi natin masisisi ang mga bata. Malawak ang pagkanilang pag-iisip. Malaro. Sabayan pa ng pagpasok ng masamang elemento.